Nakinig yung mga Abu Sayyaf, mga armado. Sabi doon, walang almas na ginawa na tao magtatagumpay laban sa iyo. Hindi pa nga ako tapos, galit na. Pumorward nila sa kay mahal na pastor. Di, nauna na ako. Ano? Nabasa mo? Sabi ng mga pastor. Opo, mahal pastor. Nagalit? Opo, mahal pastor. Galit na galit. Balikan mo. Pagalitin mo pa. Isaiah 41:10-13. Dagdagan mo. Nagtanong na ako, galit na nga eh. Mahal pastor, bakit kailangan magalit? Hindi kikilos ang kapangyarihan ng Diyos pag hindi sila magagalit sa atin. Yung pala yun. Hindi ka pala kakampihan ng Diyos kung walang galit sa'yo. Amen. Alam mo, kakampihan ka ng Diyos, wala namang galit sa'yo. Hallelujah. Itaas mga ating mga kamay, may mahal, tayo mag-isang malangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalat dalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Almeda, sa oras tumalapin noon, sa aking pagdadala niyong banal mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na po yung pangunawa ang bawat isa narito. Hipuin mo sa kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang baghelong kaligtasan. Sa ganang akin, kung magagawa sa yung dakilang pangalan na kisinasaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa magalitnaan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, kasi atin namin of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our Jesus. And we give double respect and honor to the man of God, the end time prophet of our loving God, of loving evangelist, Pastor Wildy Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina Almeda. And I also greet the whole family of our beloved parents in the Lord. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, to my beloved co-workers and co-preachers, to our beloved visitors, magandang tanghali na po sa lahat. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Lahat na pinagpala, pumalakpak ng malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Buksan po natin, minamahal ang ating po mga Biblia. Dito po sa Roma Kapitulo 6, versikulo 2, sa 6:11 at Galatia 5:24. Roma Kapitulo 6, versikulo 2, ito po ang nakasulat, minamahal at pong basahin. Sa Roma, sa sa Tagalog. talata po 2, puri ng ating dakilang Diyos, ganito po ang sinasabi, huwag nawang mangyari tayong mga patay sa pagkakasala, paano ka tayong mabubuhay pa na riyan. Amen. 6:11. Sa 11, gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mabuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. The surrendered life. Yan po ang buhay ng isang Kristiyano na totally sinurrender na kanyang buhay sa mahal na Panginoon. No? Kailangan po natin tandaan na pag totally surrender na po tayo sa mahal na Panginoon, sabi dito, tayo po ay patay na sa kasalanan. Amen. Everybody say praise the Lord. So hindi na tayo nabubuhay dyan, minamahal. No? God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Paano ka na ikaw ay patay na sa kasalanan ay namumuhay ka pala dyan? So, dito sa atin mayroon pong tinatawag na palo. Amen. Wala po yan nung pinanggalingan nating mga sekta o relihiyon, minamahal. O anumang fellowship or religious
denominations na pinanggalingan natin. Makakatoliko, maprotestante, wala po tayong naramdamang palo noon. Pero ngayon, yung iba nagsabi, wala pa naman, hindi pa naman ako pinalo. Mag-antay-antay ka. Dahil naiipon yan. Mas maganda yung papaluin ka kaagad dahil hindi masyadong masakit. Pero kung matagal ang palo, hindi lang walis ting-ting ang gamitin dyan. Amen. Sabi nga nung ating pong mahal na kapatid kanina, minamahal, binato daw siya ng pera dahil ayaw niya maging partaker. So, dumating yung punto na dumating na yung paalala na malapinan o palo. Ayun, totally na surrender na talaga. Ganon talaga ang ating mahal na Panginoon. Napakamahal niya tayo. Ayaw niyang mapahamak tayo, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? Diyan nagtataka yung ibang mga pastor. Bakit sa Jesus Miracle Crusade natuturuan ninyo ang inyong mga membro? Even our beloved Bishop Samuel Smith. Dahil sa Amerika, pag ganun na karaming mga membro, mahirap na nilang turuan. Bakit sa Jesus Miracle Crusade? Nakita niya sa Amoranto. Sa kalsada pa lang nagpupuri na ang mga tao. Apaw-apaw ng mga tao, minamahal. Nagkakaisa na nagpupuri sa Diyos para daw siyang pumasok sa isang lugar na parang langit na. Hindi nila alam na mayroong tao ng Diyos, propeta ng Diyos na nakaluhod, umiyak. Hindi po tayo binabantayan kung saan tayo mahina para rebukin. Dinaan po ng mahal na pastor ng pagluhod, pagtangis araw at gabi. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Yan po yung tunay na pastor ng mahal na Panginoon. Marami pong gustong maging pastor. Pero hindi naman nila nagagawa ang tungkulin ng isang pastor. So ang mahal na Panginoon ang nagsabi, I will give you pastors. I will give you. Diyos ang magbibigay. Hindi po yung desire ng tao na gusto niyang maging pastor. Daming mga pastor, they are failure. Failed sila, minamahal. Sa asawa pa lang nila, bagsak na sila. Pag magturo sila ng kabanalan, hindi sumunod yung asawa nila, wala na. Tapos na lahat. Amen. So, to God be the glory, minamahal. Lahat na sakripisyo ng ating mahal na pastor ay hindi po masayang. Yung pagpasok niya sa kampo ng Abu Sayyaf, 24 years na ang ating pong celebration this coming October. Hindi po nagsayang. Sa mga nagtatanong, ano ngayon? Anong resulta? Anong resulta? Bago lang, that was last week, inorganize yung final na program ng gobyerno kasi tinaningan ang Armed Forces of the Philippines na tapusin na ang komunismo, ang mga komunista hanggang December. So, sabi nga, finish or not finish. Basta hanggang December lang sila. Ang focus na ng mga sundalo ay retraining para sa paglusob ng ibang bansa kung mayroong lulusob. So, ibibigay na nila sa pulis yan. So, dahil tinaningan sila hanggang December, kailangan pagdating ng December, wala ng NPA. So, mayroon po silang program. They are now starting organizing the local peace panel.
ang gobyerno ay mayroon na rin pong batas na amnesty. Ngayon lang nangyari yan. For how many years na naisabatas na yan. Mayroon ng National Amnesty Commission. So habang nandyan na yung pintuan ng pagbabago, kailangan halughugin ang mga kabundukan kahit sa ilalim ng mga yungib na saan nagtago yung tinatawag nilang mga hardcore. Ibig sabihin, hindi magpapahuling buhay. So, inorganize nila ngayon. And they started organizing dito po sa ating lugar, sa Sinudungan Valley. Sa matagal na panahon, 55 years na hawak po ng NPA yan, ngayon lang napalaya ang Sinudungan Valley. So, habang sila ay nag-organize, mayroon pong composition yan. Every municipalities na identified na may mga NPA ay mayroon pong memorandum of understanding. May panel na bubuuhin. Ibig sabihin, in every municipalities or cities or province, iba't iba po ang namumuno dyan. O kung probinsya, headed by the governor, o municipality, headed by mayor. So every municipalities, iba't ibang composition ng leader. May mayor, kung municipality, chief of police, detachment command o company commander ng army, 2 farmers organization, representative, galing sa kasamang Department of Justice, at isang galing sa religious sector. Isang galing sa religious sector, sabi ng sundalo, wala kaming ibang napili, kundi yung tested na. So sa lahat na relihiyon, ang nakita nilang tested na makipag-negotiate sa mga terorista ay ang grupo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil sila ay pumasok sa Sulo sa kampo ng Abu Sayyaf. Yun lang po yung rason nila. So wala nang nag-question. Hindi na nag-question yung ministro, yung pare, mga pastors, ibang churches dahil totoo nga naman ang ating mahal na pastor lang ang pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf sa lahat ng mga leader ng relihiyon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So hindi nagsayang. Kasi ito pong mga leader ngayon, general, colonel, major general, sila po itong mga lieutenant, second lieutenant, first lieutenant, captain, noong pumasok ang ating malapastor sa kampo ng Abu Sayyaf, sila po yung pumunta doon. Sila po yung mga nagmaman ng platoon, ng company. Sila po yung mga combatant na pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf at nakipaglaban sa mga terorista at ngayon sila na po ang nasa high rank. Sila na po yung mga general o mga colonel. Nung ating beloved Staff Sergeant Charlie Kapangpangan doon sa Abra, nung siya po'y inusig ng mga sundalo dahil nag-question sila, bakit pag Merkules siya ay umalis sa kampo, Biyernes, Linggo, dumadalo sa Lawag, ang layo ng Lawag, o sa Banggid Abra, nas bundok sila. So, nag-question ang mga kasundaluhan dahil sila din ay mga Christian, mga born again din sila. Bakit daw pupunta pa sa malayo? Mayroon naman daw mga kapilya, pwede naman daw doon na lang sila dadalo. Nung nakarating sa battalion commander, pinatawag si Brother Charlie, Staff Sergeant Charlie Kapangpangan ng battalion commander. So nag-explain siya. Nung nalaman na Jesus Miracle Crusade International Ministry siya, sabi ng battalion commander nila, huwag niyong galawin si Staff Sergeant Kapangpangan, kilala ko ang pastor nila.
Lieutenant pa lang ako noon. Kami ang pumasok sa Sulu. Nandoon ang pastor nila. Kasamang mga prayer warriors. Nakipag-negotiate sa mga Abu Sayyaf para ma-release ang mga hostages. Nag-ayuno sila doon. Tumahimik lahat. Dahil namulat sila. Hindi pa basta-basta ang Jesus Miracle Crusade. So, binigyan siya ng special na tungkulin. Siya ang pumapasok kasama doon sa mga sundalo, sa mga barangay na mga infiltrated ng NPA, at siya yung nagsasalita doon, nagpipreach. Mga sundalong kasama niya, dahil natakot sila baka ambusin, sila po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, whole of the nation approach. Ibig sabihin, pag whole of the nation approach, lahat na departamento ng gobyerno ay kasama. Department of Education, Public Works and Highways, lahat na department na maalala mo, kasama nito, minamahal. At sa spiritual, Jesus Miracle Crusade ang kinuha nila. After nung serbisyo karaban, alisa na. Sabi ko, teka muna sir, bago kayo umalis, mag-pre-over muna tayo. Hindi ko na expected na babalik pa yung mga general, yung 5th Infantry Division Commander. Nung narinig nila na mag-pre-over, bumalik. Sasakay na sana sa sasakyan kasi alisa na. Bumalik. Ginanon yung ulo. Sila lahat, yung mga battalion commander, yung mga staff, matataas na rango. Nandiyan yung mga doktor, nandiyan yung mga department heads, minamahal, mga director, mga representative. Sila po ay nagpa-pre-over. May mga reliyon yan. Amen? May mga reliyon yan. Pwede naman sabi, hindi po ako magpa-pre-over kasi ibang reliyon ko. Hindi. Talagang totoo, minamahal na bow down sila sa gawaing ito. Palpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Habang nakaupo kami doon sa lamesa at sineserve yung pagkain, sabi nung dalawang battalion commander na naging battalion commander ng 17th IB, sinabi doon sa general, Sir, wala pang kalsada dito sa Sinundungan. Ang grupo nila ang umaakyat dito, naglalakad. Tinatawid ang mga ilog. Sila po ang nagdadala ng ebanghelyo dito. At lahat na sumuko, sir, na evangelize po nila yun. Sabi nung general sa akin, tamang-tama, si Kasimoy. Bago namin siya masagupa, unahan mo na. May kontak ka ba sa kanya? Sabi ko, opo sir. Gusto niyang dalhin ako doon sa kampo nila para mangaral daw ako doon sa kanyang mga kasamahan. Tamang-tama, sabi niya. Dalian mo, baka kami ang mauna. At maunahan namin siya, baka pag kami ang magkakita, baka mamatay siya. So dapat makilala muna niya si Kristo para magkaroon naman ng pagbabago ang buhay niya. So binigay sa atin. Sabi niya, Melo, si Camilo Sadam, Colonel Camilo Sadam, i-assist mo si Brother Danny. Kung saan yung grupo ni Kasimoy, i-assist mo siya para makumbinsin natin na magbagong buhay. Sayang naman buhay niya. Everybody say, praise the Lord. So, ang aakyatin namin, magbilang po ng 4 hours pataas, maglalakad. Kung saan yung info na nandoon yung mga hardcore rebelde, yun yung pupuntahan namin. Dati minimal, solo-solo tayo. Pinagdudahan ng mga army na recruiter tayo ng NPA. Ngayon, kasama na natin ng mga sundalo.
Yun ang hindi makopya ng ibang religious group. Sabi ni Captain Boris sa akin, alam mo Brad, sinubukan na namin ng pare. Mamoblima pa kami dahil mag-contribute pa kami ng pera para sa donation. Sinubukan na namin ang mga pastor. Ganon din, magbibigay din kami ng pera. Tapos namimili ng lugar, ayaw nila yung mga delikadong lugar at ayaw nila yung maglalakad ng malayo. Pero sa inyo, kayo ang nagbibigay. Kayo ang nagpapakain sa mga tao. Pati pa sa bisita. Hindi kayo tumatanggi kahit naglalakad. Hindi kayo natatakot. Hindi alam lang ni Captain Boris, yung mga nagluluto ng lugaw at nagsasaing ng kanin, fasting lahat yun. Mag-abang lang kung may matira. Pag may matira, makakain. Sabi ko sa kanila ng mga kasama, kainan na doon sa may gagabutan. Nagkuha na ng plato yung mga kasama ko. Sabi ko, bakit kayo nagkuha ng plato? Pakainin mo na lahat bago tayo kakain. Na-underestimate yung dami. Ang sabi nila sa akin, 70. Umabot ang 100 plus. Sigurado talaga walang makain ang mga kasama pagkatapos may ibigay yung mga lugaw, pakain doon, may mga fried chicken. Maubos talaga yun. Walang kakainin ng choir. Walang problema yon. Kasi piling-pili ko po yung mga kasama ko. Kasi pag once na ang kasama ko ay nagreklamo, sa sunod na mission, hindi na siya pwedeng isama. Pag ang yung mga kasama ko ay natakot, sa sunod na mission, magpahinga na siya. Kahit 5 lang ang kasama ko, basta handang mamatay, mabuhay para kay Kristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kasi talagang bangin eh. Ako pa yung nag-drive sa Travis. Kaya ko kaya to? Ang nauna, 6x6 ng army. Kayang-kaya. Ako yung sumunod. Galing sa ilog, akyat. Bangin. Ako pag mga ganun to, hulog. Nandiyan yung mga anak ko, kompleto kami, buo pamilya kami. Okay lang, smooth lang. Tahimik, likod. Mayroon lang ako narinig na isa. Sigaw ng sigaw. Tapos pagdating ko sa area, sino yung sumigaw ng sigaw? Ay, yung, hindi po choir yun, kuya, baguhan. Huwag na ipasama sa sunod. Natataranta, kuya, kahit akala mo, kung pwede lang, tumalon doon sa... Hindi talaga pwede yung ganun. Malisgrasya patuloy. Instead na hindi nahulog yung sasakyan, siya na tuloy nahulog, tumalon na. Malisgrasya. So, ganun ang buhay natin. Pagdating doon, dami ng tao. Inantay kami, dami. Sabi ko, akala ko 70, 100 plus to. So, loto na kagad. Walang utos-utos. Basta pagkasama ka, mayroon kang tungkulin. Hindi ka pwedeng uupo-upo doon. Loto, yung iba naman, nilapitan yung mga tao, kinausap, iba't ibang mga tungkulin. Pagdating ng pagpakain, lahat, nag-serve. Pagdating ng pamimigay ng damit, tulong-tulong minamahal. Masarap magbigay ng damit doon sa kabundukan. Mapaiyak ka sa tuwa. Amen. Subukan mong mamigay dyan sa subdivision. Baka titingnan lang, okay. Di ba? Pero doon sa kabundukan, naalala ko yun si Brother Toto, yung preacher sa Mindanao, namigay sila ng okay sa kabundukan. Tuwang-tuwa yung isang aita, sinuot na yung kanyang, akala niya barong. No? Bagay ba? Bagay? Tawa-tawa si Brother Toto dahil hindi naman barong yun. Yung pambabae ba na parang barong, yung Pilipiniana, pag ganun yung dito, parang pinya siya na parang forma barong pero pang babae kasi mayroong pagwanan dito. Sinuot ng lalaki, pwede na ba? Bagay ba? Talaga namang tuwang-tuwa sila minamahal. So,
Pag may mission tayo, huwag na kayong magpasabi. Pag mayroon kayong sobrang mga damit, dalhin na nilo dito kung kahit 10 sako pa yan. Dalhin natin doon sa bundok. Total, pag darating ng kamatayan, isang damit lang ang isusuot natin. Mayroon bang namatay na 2 o 3 damit ang sinuot? Mayroon, wala. Wala, di ba? Pag sapatos naman, isa lang din. Nagsapatos ba yung patay? Hindi ko kasi nasilip. Ang nasisilip lang sa pag may lamay, di ba? Yung mukha lang, di ba? Yung mukha lang masilip mo, hindi mo naman masilip kung halimbawa, ipadala lahat. Yung damit, pati sapatos ipadala sa kabaong, malaking kabaong yun, mabigat yun. No? So anuhin naman natin yan, minamahal. So habang ikaw ay nagbibigay, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Kasi hindi na tayo yung dati nating buhay. Patay na tayo sa kasalanan. Patay na tayo sa pagiging materialistic natin. O yung self-centered tayo. Patay na tayo doon. Christ-centered tayo ngayon, minamahal. Amen. Pag may manira sa'yo, may manlilibak sa'yo, hindi ka nakaramdam ng sakit. Dahil patay ka na. Ang patay ba pag kinukurot o maaray? O, ba't hindi kayo makasagot? Yung patay, pag kinukurot o maaray? Hindi. Pag sabihan mo ng hindi maganda, ikaw namatay ka, ganito ka, sakim ka, nagre-react ba siya? Amen? Hindi. Ganon din tayo. Dahil sabi dito, patay na tayo. Kahit sino pa diyang magsabi. Yung iba kasi, pag hindi pa niya narinig, sinabihan ka na ganito ka raw. Lulusob na yan, lusobin niya, ganon. Ay, hindi pa siya patay. Buhay pa siya sa kasalanan. No? Kasi pag ganon, minamahal, maglagay ka na ng CCTV. Lahat na tao, imimonitor mo na kung sino yung nagsasalita laban sa'yo para gantihan mo. Hindi noon. Wala. Ignore them. Looking unto Jesus, the author and finisher of your faith. Basta ang importante, wala kang kaaway. Dahil sabi ng Mateo 5:9, ang kilalanin lang ng Diyos na kanyang mga anak ay yung pong walang mga kaaway at walang inaaway. Kinikilala nga natin ang Diyos, na Diyos natin, hindi naman tayo kinikilala dahil nangangaway tayo. Di ba? 5:9 ng Matthew. Dito po sa aklat ng Mateo 5, talata 9. 9. Mapapalad ang mamapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. English. Sa Matthew 5 verse 9, Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Sino nagsabi diyan, minamahal? Hindi po si St. Matthew. Nakapula po yan. Kung English version yung Bible nyo, pag mayroon po kayong nabasang pula ang pagka-printa, ang ibig sabihin ang nagsalita diyan ng Panginoon. Sabi niya, Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Ano po yung peacemakers? Mapagpayapa. Ibig sabihin, ano bang opposite ng peacemakers? Ano bang opposite ng peace? Trouble, war, no? Narinig natin yung salitang troublemakers. Sino po yung troublemakers? Sila po yung naghahatid ng masamang balita. No? Sabi niya, ganito ka raw. Tapos, nag-react ka naman. Ipasa din niya yon. Pakinggan niya yung reaction mo.
pipiliin niya yung galit mo doon. Pasa niya, sabi niya, ganito ka raw. Mag-react naman siya. Sabi niya, ganito ka raw. So, hanggang magsabong na kayong dalawa. Siya yung troublemaker, yung tagahati ng balita. Nasubukan ko yan nung nandun sa kampo ng Abu Sayyaf. Nagharap si Asarok at sa robot, Commander Robot. Nagsalita si Robot. Minuran niya si Asarok. Sabi ni Asarok sa akin, what? He said, is he mad at me? So, in-English ko yung Tagalog ni Robot. Kung anong sinabi niya. Yung sinabi niya, hindi ko naman dinagdagan. Pero hindi ko na sinama yung pagmumura niya. Yung sinabi lang niya na maganda. Sabi niya, kita raw, gusto nila ng mga butika ng barangay, school, ganyan. Pero yung pagmumura niya, kasi parang bago siya nagsalita, nagmura siya eh. Hindi ko na sinama yon. Ito naman siya nung sumagot, nag-English, nagmura din. Mahilig talaga sa mura to. Sabi naman ni Robot sa akin, Daddy Boy, ano sinabi niya? Galit no? Tinagalog ko naman yung sinabi ni Asarok. Pero hindi ko na sinama yung pagmumura niya. O nagkasundo silang dalawa. Kasi kung isama ko pa yung mga bad words na binanggit ng dalawa, ay maggera sila sa harapan ko, damay pa ako. Everybody say, praise the Lord. Magsuntukan sila, magsabunutan sila doon. So, nagkasundo. So, yun na ang peacemaker. Hindi ka pwedeng maging peacemaker pag ang tinitingnan mo mga negatibong bagay. Huwag na, mag-resign ka na lang. Huwag ka nang sumama. Doon ka na lang sa pastoral. Hindi ka peacemaker. Kasi kung minsan, pag peacemaker ka, malay natin, lalapit sa iyo yung NPA. Ganito kasi yan, Brad. Yung lupa kasi namin inagaw ng mga Tapos, naging one-sided ka ngayon. Sabihin mo na ngayon doon sa mga sundalo, kayo palang may kasalanan, inagaw pala yung lupa eh. Wala na, maggera na sila doon. So, kailangan hindi ka basta-bastang makumbense. Neutral ka as a peacemaker. Gabay ng Holy Spirit yung babasihan mo. Hindi yung emosyon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kasi pag emosyon at nakapagsalita ka ng pabor sa kabila, magalit yung kabila, maggera yan. Kasi once na pagdating ng actual, pagpupunta na sa bundukan, magharap yung commander at saka yung commander ng army, ang mga NPA, naka-armado yan, nakaikot, ang army din, nakaikot, armado, hawak-hawak baril, habang nag-uusap ang dalawa. So bilang tayo ay pinili sa spiritual na bagay, nasa gitna ka, wala kang kinakampihan. Ang Holy Spirit ang kikilos na ang dalawa ay magkakasundo. Amen. Yan ang ginawa ng ating mahal na pastor. Yan ang naobserbahan ko, minamahal, doon sa kampo ng Abu Sayyaf. Ang mahal na pastor, hindi basta-bastang nagsasalita. Talagang prayer, fasting. So, Brother Danny, kausapin mo. Kausapin mo yung dumating na commander. Walang ibang magsasalita dito, sabi ng mahal na pastor. Sinabihan yung aking makasamang warrior, fasting lang tayo. Continue, puri. Si Brother Danny lang ang magsalita. So doon ako na-train. To God be the glory na gamit natin ngayon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Dahil sabi ng Roma 14:19, minamahal, 14:19 ng Roma. Atin pong basahin. English, Tagalog. Sa Roma 14, talata po 19. Kaya nga sundin ang mga bagay na makapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. English. Let us therefore follow after the things which make for peace and things wherewith one of may edify another. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Sundin ang mga bagay na makapagpayapa.
Amen. Amen. So dito pa lang, bago tayo gamitin ng Malapinon, tinitrain na tayo. Di ba ang boksidor? Bago siya pupunta sa ring at makipag-boxing doon sa kalaban, anong ginagawa ng boksidor? Ha? Mayroon siyang, maliban sa shadow fight. Ang shadow fight, suntok ng suntok, wala ka namang kalaban. Parang ini-imagine mo lang yung kalaban. Suntok ng suntok, pak, 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 pak. Yan yung ibig sabihin ng shadow fight. Tapos nagja-jogging yan, jogging. Para yung stamina niya, kasi 12 rounds yan eh. So para kang nag-jogging ng ilang oras. Para yung stamina mo hanggang 12 hours, kaya mo pang tumayo. At mayroon tinatawag na sparring. Sparring, totoong boksidor ang kalaban mo. Pag hindi mo masangga, pwede kang matamaan. Na yung mga sikat din na malalakas sumuntok para i-advance mo na yung gagawin ng kaaway sa'yo. Ganon din ang Kristiyano, minamahal. Kuminsan, mayroong ipahintulot na Malapinon na mangaway sa'yo, manira sa'yo, kahit hindi ka nangangaway. Nasa iyo na yun kung paano ka tumayo na hindi ka magkasala. Everybody say, praise the Lord. Hindi naman natin pinabayaan yon. Pero sabi ng Bible, huwag kang magkasala. Hindi po minamahal masamang magalit. Magalit ka sa anak mo na gumawa ng kasalanan, huwag ka lang magkasala. At huwag mong paabutan ng lubog ng araw. Oh, tingnan mo. Pag nagalit ka ng alas 7 ng umaga, pag malapit ng alas 6 ng gabi, makipagbati ka na. Dahil sabi ng Biblia, huwag mong paabutan ng paglubog ng araw. Dahil pag paabutan mo ng paglubog ng araw, hindi ka na makatulog. Pag tulog mo, siya talagang mali eh. Siya ang mali. Hindi ka na makatulog. Magkukos na ng sakit yan. Magulat ka na lang. Yung kalaban mo, yung nangaway sa'yo, humihilik sa tulog, ang aga-agang natulog, ikaw hindi makatulog sa kaisip. Ikaw ngayon ang magkakasakit. No? May hatred ka na. So, tanggapin ba niya yung makipagbati ka? Ang importante, wala kang hatred. Hindi ka nangangaway. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ating mahal na pastor, kahit sino yung umatake sa kanya, sinisiraan siya sa telebisyon, hinahamon ng debate. Sinabihang bula ang propeta, bula ang pastor. Hindi naman nanonood ang mahal na pastor. Hindi niya pinapansin yun. Ang ginawa ni pastor, puri sa mahal na Panginoon. Umiyak sa mahal na Panginoon. Nagkrusada. Lahat ng mga naninira sa kanya, yung iba, nagpabautismo sa Jesus Miracle Crusade. Yung iba, wala na sila sa mundo. Nung lumabas ang mahal na pastor ng lantang gulay na, talagang mahinang-mahina na. Sabi ng mga religious leader, di na magtagal yan. Sila ang nawala sa mundo, ang ating mahal na pastor, buhay na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ay, kasi sila ang nagagalit eh. Sila yung naninira. So, gagamitin sila ng kaaway. Magkaroon sila ng sakit. Once na mag-open ka ng pintuan o bintana para makapasok ang masamang espiritu, anong trabaho ng masamang espiritu? Pagpapasok sa isang tao, to kill, to steal, and to destroy. To destroy. Kung nagpuri ka lang, hindi mo binuksan yung pintuan o bintana para sa kaaway, puri ka lang. You are sealed. You are sealed by the blood of God, by the blood of Jesus Christ,
at hindi makakagalaw si Satanas laban sa iyo. Submit therefore yourself to God and resist the devil, and the devil shall flee away from you. Amen. Oh, James chapter 4 verse 7. Ating pong basahin. Santiago 4:7. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. Amen. English. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Amen. Amen. He will flee from you. Submit therefore yourself to God. So hindi po pinapansin ng mga pastor yung mga naghahamon ng debate. Hindi po pinapansin ng mga pastor yung mga nagsasabi ng masama laban sa Kanya. Sumunod lang siya sa kalooban ng Diyos. O nasaan ngayon yung lumalaban sa Kanya? Nagsitalsikan sila. Amen. Everybody say praise the Lord. Napapahiya sila. Dahil mismo ang mga sundalo, mga kapulisan, galing sa kanilang bibig, hindi po natin sila membro. Sabi nila, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ang aming napili dahil tested na ang kanilang pananampalataya. Pumasok sila sa kampo ng Abu Sayyaf sa Sulo. At sila yung nakikita namin na pumapasok sa Sinundungan, Marag Valley, Paco Valley, Sierra Madre Mountains, sa mga lugar na mga liblib. At yung ating pong leaflets na may beware communism is Satanism, ginastuhan ng sundalo. Nagbigay tayo ng mga 300 na copies. Pinamumudmud nila sa mga areas na may NPA, sa mga komunidad, sa mga kabundukan na hindi maabot ng sasakyan. Naggamit sila ng helicopter. Hinulog nila yon. Imagine? Wala silang ibang hinulog doon. Leaflets ng Jesus Miracle Crusade na may nakalagay, beware, communism is Satanism. We hate communism, but we love the communist. Pagkatapos na hinulog nila yon, yung mga komunidad na nahulugan doon, nagbalik loob sa gobyerno. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon. Naalaala ko yung sinabi ng mga pastor nung inutusan akong basahin yung bersikulo na walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay laban sa iyo, Isaiah 54:17. Nung napansin ng mga pastor na parang nag-alanganin ako, sabi niya, huwag kang matakot. Takot ka? Ikaw ang pinili kong spokesman dahil alam ko matapang ka. Nung narinig ko yung sinabi niyang matapang daw ako, di nagtapang-tapangan na rin ako. Matapang pala ako. Sige. Sabi ko, Commander Robot, mayroon pong mensahe ang aming mahal na pastor. Ano yon? Binuksan ko yung Bible. Huwag mong buksan yan, sabi ni Robot. Kamatayan ang katumbas niyan. Nandito po yung mensahe. Bumulong siya kay Sosokan, Commander Sosokan. Okay, pabasa mo. Pabasa. Nakinig yung mga Abu Sayyaf, mga armado. Sabi doon, walang almas na ginawa na tao magtatagumpay laban sa iyo. Hindi pa nga ako tapos, galit na. Pumorward nila sa kay mahal na pastor. Di, nauna na ako. Ano? Nabasa mo? Sabi ng mga pastor. Opo, mahal pastor. Nagalit? Opo, mahal pastor. Galit na galit. Balikan mo. Pagalitin mo pa. Isaiah 41:10-13. Dagdagan mo. Hindi nagtanong na ako. Galit na nga eh. Mahal pastor, bakit kailangan magalit? Hindi kikilos ang kapangyarihan ng Diyos pag hindi sila magagalit sa atin. Yung pala yun. Hindi ka pala kakampihan ng Diyos
kung walang galit sa'yo. Amen. Alam mo, kakampihan ka ng Diyos, wala namang galit sa'yo. Parang magulang din yan. Kinampihan mo yung anak mo na wala namang kaaway. Amen? Siyempre, kakampihan mo yung anak mo dahil mayroong nangangaway sa kanya. Lalo na kung ang anak mo 5 years old, ang sumuntok sa kanya 20 years old, talagang kampihan mo. Pero kung 5 years old yung anak mo, o 10 years old, ang sumuntok sa kanya 3 years old, kinampihan mo pa yung 10 years old, anong klaseng magulang yun? Kinampihan mo yung anak mo 10 years old, ang sumuntok 3 years old. Hindi balanse. Yung anak mo, uyak-iyak, bakit sinuntok ako? Sinong suntok sa'yo? Pagtingin mo 3 years old, tapos pinagalitan mo yung sumuntok 3 years old, ang anak mo 10 years old, nakakahiya naman. Talagang kakampihan ka kung dihado ka. So, kami doon, wala kaming dalang baril. Ang aming baril pananampalataya sa Diyos, nandyan yung mga Abu Sayyaf, tinututukan na kami, babarilin na kami. Kakampihan ka talaga naman ng Panginoon. Amen. Oh. Paano sila nagalit? Dahil sa salita ng Diyos, hindi naman salita lang mga pastor, hindi ko rin salita. Binasa ko lang. Walang almas na ginawa ng tao, magtatagumpay laban sa inyo. Huwag kang matakot, sabi ng malapi noon. Kasama niyo ako. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So sa paglilingkod sa malapi noon, ang mga duwag ay hindi aariing anak ng Diyos. Amen. Hindi kikilalanin ng malapi noon na anak niya. No? Parang sundalo din yan eh. Pag sundalo ka, tapos may gera, at hindi ka sumama sa gera, pwede kang kasuhan ng insubordination. At pwede kang ma-court martial. Ma-dismiss sa kaso, o ma-dismiss sa serbisyo, walang benefits na matanggap mo, or ma-firing squad. Sabi ng Biblia, Revelation 21:8, unang-unang binanggit dyan, duwag. Ang mga duwag itatapon sa dagat-dagatang apoy. Amen. Amen. Oh, paano masabi ng mga sundalo, Jesus Miracle Crusade International Ministry ang napili namin kung duwag ang mga pastor? Jesus Miracle Crusade International Ministry ang napili namin kasi isang religious sector lang, isa lang ang isama sa peace panel. Dahil sila ay tested, pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf sa Sulu. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So ang ating pong beloved pastor ay ating parent in the Lord. Matapang. Kung matapang ang magulang, kung matapang ang ama, matapang din ang mga anak. Tama yun. Ang tapang natin hindi po minimal, tapang na karnal, spiritual na katapangan. We wrestle not against flesh and blood. Ang ating kalaban ay hindi po dugo at laman. Hindi po tao, kundi masamang espiritu na nanahan sa tao. Pag yung tao na naninira sa atin ay magbagong buhay na, wala na. Amen. Pero kung nanatili ka pa rin, hindi sinuntok mo ko eh. Siniraan mo ko eh. Hatred na yon. Ikaw na ang nagkakasala. Humingi na ang tawad sa iyo, hindi mo pa mapatawad. Hindi kita mapatawad eh. Ikaw na yung karnal. Yung nang humingi ng patawad, siya na tuloy ang naging espiritual. So, mahirap pag hindi mo maunawaan paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ma-out of blessing ka. Amen. So, kailangan sa paglilingkod sa Diyos, Holy Spirit guided tayo. Hindi tayo guided sa ating emosyon. Kasi pwede tayong magkakamali sa ating judgment. No? So, kailangan tayo prayerful. Sabi ng Galatia 5:24, sundan sa Colossians 3:3,
Huling talata, 1 Pedro 2:24. Sunod-sunod ang pagkabasa sa Tagalog. Sa unang Pedro 2:24. Galacia muna, 5:24. Sa Galacia 5, Nabasa talata na po ba yan? 24. Ganito po ang sinasabi. At ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mamasasamang pita at mga kahalayan nito. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lust. Colossians 3:3. Sa Colosas 3, talata po 3. Sapagkat kayo nangamatay na at ang iyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Huling talata, 1 Pedro 2:24. Sa unang Pedro 2:24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat, ay nangagsigaling kayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, who His own self bear our sins in His own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. So ang gagawin po natin ngayon, minamahal, kayo po yung tumatayong peacemaker sa mga barangay kung saan kayo nanggagaling. No? Dapat pag mayroong pong assembly doon, mayroong pagmi-meeting, may kakatok sa bahay nyo, sis or brad, pwede bang kayo ang mag-opening prayer? Ganun dapat. Hindi yung natatalo kayo doon sa ibang mga Christian. Sila yung nag-opening prayer, kayo naman nakayuko doon. Kayo ang peacemaker doon. Dapat kakatukin kayo ng mga barangay katulad dito, may people's assembly. Every time na may people's assembly, may message sa akin, tayo ang nagpipray. Jesus Miracle Crusade ang pinipili nila. So, ganun din sa inyong mga lugar. Ating beloved sister Vilma Asuelo, doon sa Warat, Piat, pag magmi-meeting sila doon, mayroon sila mga assembly doon, kapatiran lang po yun, ordinary member lang po yun. Siya yung pinapalid ng prayer. May mga pastor doon. Siya ang pinapalid ng prayer ng kapitan. Sa kalilid na ng prayer, ngayon, counselor na siya. Siya pa rin. Lumago yung kanilang barangay. Nagkaroon na sila ng bagong gymnasium, pinasiminto na yung mga, talagang dumating yung pagpapala. So, hindi malayo, minamahal. Papunta na tayo sa tinatawag na spiritual government. Then sabi natin, mahal na pastor, before rapture, magkaroon ng spiritual government. Kung nasundan niya yung preaching ng mahal na pastor, sabi niya, I decree, hindi na magtatagal, sabi ng mahal na pastor. Magkaroon ng spiritual government, Christian government. Decree po niya yun. Amen. Ang binibitawang prayer ng man of God, kung ano yung pakalaga niya dito sa lupa, sabi ng Bible, yan ang pakalaga niya sa langit, sabi ng malapay noon. Ano na yung gagapusin, yun naman ang gagapusin sa langit. Diba? Authority yun eh. Pag sinabi ng ating mahal na pastor, at naniwala kayo ng ating mahal na pastor ay propeta ng mahal na Panginoon, ako naniwala ko 100%, hindi 99%. Kasi pag 99% ang paniwala mo ng mahal na pastor ay man of God, propeta ng Diyos, mahadlangan yung blessing. 99% na lang yun ha. Lalo na yung 50-50 yung paniniwala. Totoo ba, propeta ng mahal na pastor? Baka hindi. Baka hindi. Diba? Nakinig kayo sa ibang mga umaataking grupo. Baka hindi. Since na nasave ako dito, pang-pito ko na to, minamahal. 2 years ako sa Saksi ni Jehovah.
Matindi ang aral doon. Walang milagro, walang born again na totoo. Ang totoo daw born again, pag mayroong born again na totoo, katulad ng mga apostoles, ang mga milagros, kasama. Ang totoo ng born again, sabi ng mga saksi ni Jehovah, pag binabaril, hindi natatablan ng bala. Uy, nangyayari sa Jesus Miracle Crusade yun eh. Amen. Hindi pumuputok yung baril. Ilang beses binaril ang mga pastor, hindi pumuputok yung Armalite ng mga Abu Sayyaf. Yung pistola nila, yung 45 nila. Hinulugan ng bomba ang kampo ng Abu Sayyaf, nandoon ang mga pastor. Sabi ng mga sundalo, para daw may humarang, tumatalsik yung mga hinulhulog nilang bomba galing sa Tora-Tora, doon sa malayo, doon pumutok. Totoong born again. Totoong Kristiyano. At tayo ang babalikan ng mahal na Panginoon. Amen. So huwag na po nating entertainin yung mga negatibong bagay para lalago tayo sa ating panampalataya. Mag-invite ng mag-invite. Para makilala kayo sa inyong barangay. Para pagdating ng panahon, kayo ang pupuntahan. Sis, Brad, taga Jesus Miracle Crusade po kayo? Opo, mayroon tayong pagtitipon sa barangay gymnasium. Kayo ang mag-lead ng prayer. Huwag na kayong magsabi, ay, hindi ko alam po. Tawagin natin si Brother Danny. Hindi na. Kayo. Bakit hindi ba kayo sanay mag-pray? Baka naman pag kumakain kayo, hindi kayo nagpe-pray. Magpe-pray lang kayo kung baka yung ulam. Praise the Lord, sir, salamat. Pero kung tuyo, mga gulay, wala. Praise the Lord, praise the Lord. Kain na tayo mga anak, praise the Lord, praise the Lord. Pero kung baka, bulalo, talaga namang, para yung kapatiran doon sa Cagayan de Oro, grabing hirap ng buhay, patuloy sa paglilingkod. Nung pinagpala na sila, bili sila ng karning baka, lauya. Grabing pasalamat ng nanay. Umuusok talaga yung lauya, yung bulalo. Umuusok. Pasalamat, taas ng kamay. Matagal yung prayer niyang pasalamat. Kasi pinagpala eh. Nung una, praise the Lord, kayo na mga anak, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Mamaya nanay. Pero doon talaga, ikot na lahat ng mga anak. Praise siya. Umiiyak, pasalamat. Siniko na siya ng anak niya, nay. Nagkasibo na, nay. Lumutang ng sibo, kanina umuusok pa, nay. Mapupuspos ka pa dyan, wala na, nay. Wala na. Ang ibig kong sabihin doon, grabing prayer niya dahil pinagpala na sila. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Huwag kayong mahiya. Kami nga, pag dumadaan kami, saan kami nagutom, tapos mayroong kainan, kain dito muna tayo kain. Daming kumakain doon. Nandiyan yung mga anak ko. Nandiyan sila Angel. Huwag muna, sabay-sabay tayo kumain. Pagkatapos, taas ako ng kamay, pray. Ba't ka mahiya? Ikahiya mong mahal na Panginoon. Amen? Makita na, pag baba kami, di mag-praise the Lord na yung may-ari ng restaurant. Praise the Lord, Brad. Makilala ka na kayo ay mga anak ng Diyos. Awitan po natin mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. So, tayo ang ilaw. Ilaw sa barangay. Ilaw sa eskwelahan kung ikaw ay teacher. Ilaw sa classroom nyo kung ikaw ay estudyante. Ilaw sa opisina nyo kung ikaw ay nag-opisina. Ano man ang tungkulin mo, hindi mo pwedeng sabihin, gawain lang ng preacher ito. Hindi mo pwedeng sabihin, gawain lang ng mga worker ito. Tayong lahat ay mga sundalo ni Kristo. Kinilala na tayo. Ibig sabihin, malapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Mismo mga pari, kumukopya na sa atin. Mayroon akong na-monitor na isang pari, matapang na mangaral. Sinabihan yung kanyang mga parokyano, kayong lahat dito, may demonyo sa inyo. Mga sugarol kayo. Mga babaero kayo.
Lumalapit kayo sa mga albularyo. Lahat ng mga lumalapit sa albularyo, demon possessed na kayo. Nagulat ako, grabe itong pari na to. Sino kayo ng pari na to? Pinag-aralan ko. Pari pala sa aming lugar, sa Bohol. Ang tapang lang niyang mangaral. Na-meet ko yun, minamahal, kung hindi ako nagkamali. Dahil nag-concert po tayo, nag-crusade po tayo, campus crusade sa school. Alam niya ang Jesus Miracle Crusade. Yung principal ng Valencia High School, technical, nahulog, Christmas yun, nahulog sa hagdan. Bali. May bali dito sa Tagiliran. Dalhin sana sa Tagbilaran. Napuntahan ko kasi mayroon tayong campus crusade. Kinabukasan siya yung mag-welcome address. Sabi niya, Brad, pasensya. Hindi ako maka-attend sa campus crusade nyo. Nahulog ako sa hagdan kasi tinanggal ko yung mga stars kasi mag-New Year na yon. January 3 yung campus crusade natin. Nahulog, natamaan to, Brad. Sabi ng manghihilot, nabali daw yung ribs niya. Kailangan ma-hospital siya. Sabi ko, makakadalo ka bukas, Sir. Ilihans kita kung gusto mo. Sige, Brad, nilihans ko. For the leading prayers of a blood pastor. Pagtalikod ko, ayon sa kanyang patotoo, sinubukan niyang tumayo, wala na yung sakit. Kinabukasan, siya yung nag-welcome address. Parang hindi siya nahulog. Parang hindi nabali yung kanyang rib. Ganyan ang mahal na Pinoy. Totoo ang Diyos natin. Buhay at makapangyarihan. Bukas, flight namin papunta ng Bohol. Ang mayor ng Valencia, Bohol, na taga roon ako, sabi niya, 3 days before na pagpunta mo dito, mag-chat ka sa akin. Chinat ko siya kahapon. So sabi niya, welcome. Dahil mag-meet daw kami. Magkita kami. Mayroon po siyang campuses, 6 campuses throughout the Bohol. Yung Bohol Institute of Technology International College. Mali natin, mag-campus crusade tayo doon. Thousands of students will listen the Word of God. Or yung nasasakupan niya na siya ang mayor. Ang 47th Infantry Battalion naman, ang task group Bohol ay inaantay din ako para ma-organize yung local peace engagement doon sa kanilang lugar. So, kahit saan tayo, nandoon ang blessings ng mahal na Panginoon. Basta sentro lang ating paglilingkod. Huwag tayong magkulang. Kung magkulang man tayo, manalangin tayo sa mahal na Panginoon, Lord, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Itaas ang ating mga kamay. Lahat ng mga baguhan, kung mayroon po tayong mga baguhan, come forward. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papulit pagsabay, iaalay. Bukas noon ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang namatay. Sa aking alay,
Hallelujah! Lord Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Para sa mga baguhan minamahal, sa ating po mga viewers, kung mayroon po kayong mga loved ones na hindi pa sumuko sa Malapinon, ilapit mo sa Malapinon. Huwag ninyong ipabukas pa. Hindi po natin alam ang bukas. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Itaas po ang inyong mga kamay. Sumod ka sa panlangin, ating pong baguhan natin sa harapan. Ating pong mga viewers, mayroon po kayong mga loved ones dyan. Patanggapin nyo sa Malapinon. Hallelujah. Sumunod ka sa panlangin ito. Mayroon pong 4 na reglamentong kaligtasan. Una-una, pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Pang-4, bautismo sa Espiritu Santo. Diyos lang gagawa. Hallelujah. Sumunod ka sa panlangin ito. Banggitin po nyo taos puso ang pagsisisi. Mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat sa ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ay taos puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako, 10 aking mamahal sa buhay.
Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa iyong dakilang pangalan, in Jesus' name, I pray. Amen. Dakilang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at tumanggap sa mga Pinoon bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kanilang iligtas mo sila sa kanilang mamahal sa buhay. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Palapakan natin ang mahal na Panginoon, minamahal. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong naramdamang sakit, ano po yung mga kahilingan sa mga Pinoon, itaas lang po yung mga kamay, tapoy magkaisang manalangin. Hallelujah, dakilang man Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoon Sus, minsan pamahal na Pinoon. Humingi po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali, ano kami naisip na gawa na magit aming mga labi na hindi kaya aya sa iyong panarapan. Patawarin mo na mahal na Pinoon. Sa paunat dalangin ng iyong hinirang propeta sa ulang kapanahunan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor William Meda, 10 panalangin ng kanyang buong pamilya. Hallelujah. Aking sinasaway, anumang gawa ng kaaway, demonyo na karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, cast out, in the name of Jesus, problems cast out, demons of poverty cast out, sickness be healed, in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Tumayo po tayo, minamahal, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating dalawang kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah, tayo po dumako na po minamahal sa ating pong announcement, special offering, ating pong Lion Brother Edie Mamawag. Praise the Lord.